Tapos na ang Article 4 o ang betrayal of public trust sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pag-usapan natin ito kasama ang public interest lawyer na si Attorney Antonio Bucoy. Magandang hapon po, Attorney Bucoy, at welcome back sa Arangkada Balita. Magandang hapon sa iyo, Jack. At salamat sa panyaya. Yes, Attorney, una, tapos na ho itong Article 4. Magmumuna tayo sa ibang articles. Pero ano masasabi niyo ho ba na naging matagumpay ang prosecution na ipakita na nagkaroon nga ng betrayal of public trust? Okay. Balik tanawin natin kung ano nangyari nung siyam na araw na pagdinig at paglilitis. Ano ang natamo ng prosecution? Unang-una ho ay napagtibay nila yung kanilang unang sakdal na betrayal of public trust sa panig ng pangalawang Pangulo. Bakit ko ito nasabi? Malinaw ho, matibay, kapani-paniwala at matagumpay nilang nailahad ang ebidensya upang pagtibayin ito. Sa pamamagitan ng pagpresenta sa kanilang tatlong testigo na si Agent Calilong, Attorney Lotoc at si Director Matibag. Lalo't higit po, yun ang pagtatanong sa cross-examination, hindi lang ho nasalaylayan ng issue ang kanilang tinutukoy. Sa halip ay lalo pong pinagtibay pa yung testimonya ng tatlo. Ganon din po ang naging resulta sa pagtatanong ng ilang senators, judges, lalo hong umigting yung paniniwala na totoo, na seryoso ang kanyang ginawang pagbabanta sa Pangulo. And Attorney, yun nga di ba may point doon na nagbawas ng witnesses itong prosecution. Tingin nyo nakabuti po ito? Tingin ko po nakabuti sapagkat ang kanilang sinabing dahilan kung bakit nila ini-atras yung iba pang testigo ay dahil ito ay pagpapatunay lang or corroboration lang na hindi na naman kinakailangan. Ang corroboration ho kasi kinakailangan yan kung hindi ho matibay yung inyong ebidensya. So kinakailangan dagdagan nyo pa upang patunayan to. Sa kanilang palagay, sa kanilang pananaw, ay kumpleto na at sapat na yung kanilang nailatag na mga ebidensya. Dokumentaryo, demonstrative, gaya ng video, pati testimonial, yung sa tatlong testigo. And Attorney, ano masasabi niyo sa manner na kumbaga hindi na mapasinungalingan yung video talagang napakita na talagang nag-exist yung video. So ang ginawa nila ay inatake naman nila yung credibility ng tatlong witnesses doon kay Calilong, pati si Sir Attorney Lotoc, di ba? Parang ginawan pa ng issue yung kung sino yung nag-appoint sa kanya doon sa posisyon, at ito nga po si Director Matibag din ay naging marami din mga isyong ibinato sa kanya, lalo na yung katulad nung kasama pala ang kanyang asawa sa mga naging endorser ng impeachment complaint. So natural lang ho ba ito na kumbaga dahil hindi na nila mapasinungalingan yung video ay yung credibility na ang kanilang pupuntiryahin? Yan ho talaga ang sistema sa ating paglilitis. Ano po? Unang-una po, nais kong tuunan ng pansin yung video. Ito ho ay napaka-incriminating ng video Pero sa halip na ibaon nila ito at lumihis sila, tutukan nilang ibang issue, paulit-ulit pa nilang ipinalabas ito. So lalong pinagtibay at sila mismo, kinumpirma nila na yung video ay totoo at authentic, hindi spliced, hindi AI. Sapagkat sila mismo ang gumamit nito. Hindi lang yon, binigyan nila ng mas lalong pagkakataon ang mga testigo upang ipaliwanag yung kanilang naging ang kinalabasan ng kanilang investigasyon. Sa panig ho naman ni Director Matibag, sa kanilang pagtatanong, pinalabas pa nila na itong si Director Matibay ay dating nagsilbi din sa dating Pangulo. So, lumalabas na wala siyang kinakatigan dahil dati nagsilbi siya sa dating Pangulo and then ngayon tumitistigo siya. Bakit siya tumitistigo? Sapagkat nakita niya na meron talagang batayan yung ginawang pagbabanta. So mali din ho yung naging estratehiya ng nung cross-examination na imbis na tibagin nila yung credibilidad sa tamang paraan, lalo nilang pinagtibay yung credibilidad.
Attorney, napansin naman din natin yung mga ilang manner ng pagtatanong ng mga senator judges. Yung iba nga ay medyo condescending yung mga tone. Tingin niyo ho ba proper ho yung ano, di ba dapat clarificatory questions lang ang tinatanong po nila? Tama po. Sa panigo ni Bongo, yun hong pagbugbog ni Vice President Duterte dun sa kawawang sheriff na nagpapatupad lang ng kautusan ng husgado. Wala namang lumabas na ebidensya kung ano yung surrounding circumstances nito. Ang nangyari si Senator Judge Bongo ang naging testigo. Siya nagpaliwanag kung ano yung nangyari, ano yung background dito. So mali po yun eh. Dapat ang testigo magsasabi nun, hindi ang Senator Judge. So, para siyang naging defense counsel, hindi lang defense counsel, naging testigo siya. Maling-mali ho yun. Tsaka may mga ibang senators din ho, nagbe-bring up pa ng point kung naimbestigahan din ho ba yung, kesyo yung issue na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pati na rin minsan nadamay din po si former Speaker Martin Romualdez. Anong masasabi niyo po doon na may mga ilang senator judges na nagpapasok na ibang issue dito sa Article 4? Wala akong katuturan niya sa usaping ito. Ang usapin dito ay yung Vice President at ang ginawa niyang betrayal of public trust and commission of high crimes. Hindi ho nasasakdal dito ang ating Pangulo at ang dating Speaker at wala akong kinalaman dito yung sinasabi ng katiwalian. Yung katiwalian ho, kanilang ano na yan konklusyon wala pa ho naman nagiging tamang proseso patungkol dyan. Eto nga din, Attorney, moving forward kung sakali next week ay napag-usapan na pinayagan na ng ipasabina ang BIR box, pati yung bank records. Tingin nyo, although may pagdadaanan pa naman itong proseso, gaano pa kahalaga ito? Napakahalaga ho dito. Yun yung income tax return nila ay mahalaga upang ito ay iugnay sa kanyang SALN at upang iugnay sa kanyang mga bank records kung magtutugma ito. Ito ay kanilang nilalabanan upang wag mailabas sapagkat masyadong maliwanag na lalabas yung buong larawan ng katiwalian pag ito ay nailahad. Yun ang kanilang iniiwasan. Subalit, dahil lang sa nagdesisyon na ang impeachment court na isabina to, matapos sila magkaroon ng caucus, kailangan na lang nilang harapin yung paglalahad ng mga ebidensya nito. And Attorney, may iba lang tayo total kanina. Nabanggit na nga natin si former Speaker Martin Romualdez. At ito nga, sinasabi nga na recently sa isang news item na pinag-aral nga ng Office of the Ombudsman na kasuhan nga ang ating former Speaker kaugnay nga doon sa flood control. Pero kung ang aligasyon nga ay personal na sangkot si Speaker doon sa anomalya, ano nga ba yung sinasabi ng mga records? Or mayroon bang natatandaan kayo, Attorney, na opisyal ng DPWH o contractor na direktong nagturo sa kanya? Wala ho Ang kanilang minumungkahi na magtestigo ay yung si dating kalihim na Bonoan na lumalabas, siya yung may sala dito Hindi siya papasok doon sa isang rekisito na hindi siya dapat tila ang may pinakamalaking sala. Ang lumalabas siya yung may pinakamalaking sala at tumanggap siya dito. Yun namang Maleta Boys, datihan ng tinuligsayan mismo at pinabulaanan niyan mismo ni Ombudsman Remulla, pati ho ng Blue Ribbon Committee, pati na ng NBI. Pero ang mas mahalaga ho dito ay yung usapin na kung dapat ba talaga siyang ituring na nasa sentro ng anomalya. Sa ganang akin ho, at ayon sa aking mga nabasa, at ayon sa kawalan ng ebidensya hanggang ngayon, makalipas ang mahigit 1 taon, meron hong 3 maigting at mahalagang dahilan kung bakit ito ay nasa ganitong sitwasyon. Bakit siya hindi maituturing na nasa sentro? Unang-una ho, yun yung structural na ng pagbabalangkas na inilatag ng konstitusyon sa pagbabalangkas ng budget ay hinati-hati ho ito ng konstitusyon sa 3 magkakaibang sangay ng pamahalaan. Sa ehekutibo na nagdisenyo ng budget, then sa Kamara na nag-deliberate, nagkaroon ng debate ng patungkol sa budget, dumaan ito sa small committee,
nagkaroon ng kanilang panukala na ibinato sa Senado, na nagkaroon din ng kanilang counterpart na panukala. Dumaan sa technical working group, bumalik sa plenaryo, pinagdebatihan muli at ipinasa. Ang tawag ko sa prosesong ito ay yung macro-governmental process o pangkabuuang proseso ng pamamahala. Ang macro-governmental proseso, ibig sabihin nito, hinahati-hati ho ng konstitusyon yung proseso sa pagbalangkas ng budget. At dahil dito, hindi ho maaaring ituring o akusahan yung dating speaker na may functional control o control sa tungkulin ng lehislatura. Bakit to? Kasi nga ho, hinati-hati ng ating saligang batas yung proseso sa ehekutibo, sa kongreso, at sa mataas na kapulungan. Na nagdadala sa akin sa pangalawang dahilan kung bakit to hindi siya maituturing na nasa sentro. Wala siyang functional control na aking nabanggit. Wala siyang kapangyarihan na magdikta kung anong dapat nasa budget. Yan ho ay nasa kapangyarihan ng plenaryo. Lalo't higit, wala siyang kapangyarihan na magdikta kung ano ang lalamanin ng National Expenditure Program na nasa poder ng Pangulo. At lalo't higit, wala siyang impluensya sa pagpapatupad ng o implementasyon ng mga proyekto sa flood control. Pangatlo na pinakamahalaga din na dahilan, ayon ho kay ang pagbalangkas ng budget ay ayon sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso na maglaan ng appropriation. Si dating Senate President po, Drilon, ay naging amicus curiae sa Supreme Court. Amicus curiae ho ay Latin ng friend of the court. Ibig sabihin ho ito, kinikilala yung kanyang pagkadalubhasa at natatanging kaalaman sa proseso ng pagbalangkas ng budget. Naging amicus curiae ho siya sa pagdinig ng Supreme Court doon sa inilatag na petisyon na tumutulig doon sa 2025 budget. At doon ho, binigyang diin ni dating Senate President Drilon as amicus curiae na ang katiwalian ay nangyayari sa implementasyon, hindi sa pagbalangkas ng budget. Hindi sa pagbalangkas. At sinabi rin niya, ang maling paggamit ng pondo ay hindi nagpapawalang bisa sa plenaryong kapangyarihan ng Kongreso sa appropriation. Kaya ho, ang tingin niya, ang pang-abuso at katiwalian ay nangyayari sa implementasyon na walang kinalaman ang dating House Speaker. Okay, and yun nga, attorney, di ba, nagsanga-sanga na po yung may inakusahan pa nga siya na balak umalis, although dinenay na ito ng kampo ng former speaker. Pero maiksi na lang po siguro, bakit po kaya pilit na iniuugnay yung bukod sa mahaba na paliwanag ginawa, pero bakit kaya pinipilit na may ugnay ang dating speaker dito sa anomalyang ito? Leo, nauna yung kanilang akusasyon yung big fish na sinasabi niya. Isang taon na niyang sinasabi na may big fish na masasakdal. At tinukoy na niya si dating Speaker Romualdez. Yung kanyang pagtukoy wala pang katibayan. Ang proseso ng pagsasakdal, dapat mauna yung ebidensya, titimbangin mo ito, tsaka kagagawa ng akusasyon. Dito, nabaligtad. Nauna yung akusasyon, wala pang ebidensya, at siya po ngayon ay under pressure na panindigan at patunayan ito. So, yung big fish na tinukoy niya noon, na si dating speaker, na akusasyon pa lamang na walang batayan, kinakailangan panindigan niya. Kaya, attorney. Yes, attorney. Yeah. Kala ko naputot. Attorney, kaya, kala ko nawala yung audio niyo po. Again, maraming salamat po, Attorney Bukoy, sa oras na binigay niyo dito, as always, sa Arangkada Balita. Magandang hapon po, attorney, at mabuhay po kayo. Pag kayo ang nag-imbita sa akin, hindi ako pwedeng tumanggi. Sige po. Magandang gabi po at salamat. Salamat po. Ingat po.